proyektong ito. And sana yung Pamilya Facundo, yung mensahe nito sobrang ganda. Sana yung mensahe nito umabot sa manonood natin. It will give so much importance to the people you love in your life. Okay. PJ? Isa na lang yung tissue ko. Oo. Pasensya na, napaka-emotional namin sa pelikula and it was really hard to do because I don't want to say personally, but it hits close to home, especially for Filipino families, and it's something that we have to face, you know, inevitably, no matter who we lose, as long as it's part of the family. Nasakit sa puso, di ba? So when we were doing it, pinipigil lang kami ni Direk umiyak kasi sabi niya, audience ang iiyak, hindi kayo. Bawal kayong umiyak. Oh. Bawal kami umiyak. So, yun ang masakit kasi parang we're full of emotions, yet we cannot show it as much. So it was really hard for me, especially kay Inay. Sina, napaka-maiyakin yan. So bawal talaga. It's just a good feeling to have and yeah. JK? Ako nagulat lang ako kung doon pala si Joshua. Kasama pala namin siya. Tol, kung nasaan Ito ka man. naman, paiyak na nga kami lahat. The coping mechanism ko Okay, yun. okay. Kaya ako ganito, guys. Okay. No, I mean, especially with what I personally also went through in life, it's also way too close. So, I mean, ewan. Basta, yun na yun. Basta maganda yung pelikula. Alam mo kaya ako Maganda yung pelikulang to. Kaya ako nakatayo kasi gusto kong bumaba. Gusto kong magtanong ng reaction ng mga nakapanood ng official trailer. Is there anybody there who wants to express lang ano yung reaction ninyo sa trailer? Don, ikaw na lang. Sige na, nakita eh. What can you say, Don? Hindi, syempre, yung mami ko kasi, ang nanay ko kasi 85 years old na. So, nung napanood ko yung trailer, parang sabi ko parang mas magandang mas magbigay ng mas maraming oras sa nanay mo, lalo na kung isa na lang siya, yung gano'n. Kasi syempre sa trabaho natin, mas madalas, lalo na kami noon, mas madalas kaming nasa labas, hindi kami mas madalas sa loob ng bahay. Kumbaga, so ngayon, yung matanda na nga, yung nakikita mo, so dapat talaga mas magbigay ng maraming oras. Yun lang. Naiyak naman ako doon. No, ang punto ko kasi, parang trailer pa lang yung napapanood na natin. Masyado na tayong, how do you say it? Invested. Nadala. Nadadala, moved, yeah. Yes. Anybody else? Ano to? Sharing to. Sharing tong ito press con, sharing ito. Focus group talaga to. Class? Alan. Yes, teacher. Alan Jones. Ay, Alan Jones tuloy. Alan Sancon. Tayo ka, Alan. Hindi, kasi inalagaan ko yung mother ko 2 years and 8 months. Bedridden po siya, stroke. So, nung pinapanood ko talagang medyo naging emotional ako, medyo naiyak ako. Sabi ko parang trailer pa lang talagang tataman na sa puso. So, sa abangan po natin kung ano yung magiging kumbaga, kung paano ako makaka-relate yung mga tulad na anak na nag-alaga ng magulang dahil sa sakit. So, good luck po. O diba, dalawa pa lang yung nakakausap natin. Nakarelate na sila kaagad. We begin the Q&A. We have gathered questions from our friends from the press. Ako na po yung magbabasa ng kanilang mga questions. We begin with a question from Kate Adahar of randomrepublica.com for Inay Maria. You've been effective in your previous family drama projects. How challenging or easy was this one for you? Hindi to easy. Okay. Lahat naman ang ginagawa namin, hindi naman talaga madali. Mukha lang madali kasi pinag-uusay talaga namin yung craft namin. Dahil sobrang respeto at pagmamahal lang ang pwede kong masabi na yun lang nabibigay ko sa trabaho ko. Nay, when you received the script, when it was pitched to you, ano yung unang naging reaction mo? Umikot na yung utak ko kasi binigyan din nila ako ng casting eh. So, nung nasabi na nila na yung casting ganito, sabi ko, kailan ang shooting? Tinanong mo na kaagad? Oo, ngayon na. Gusto, asap, di ba? Asap na. Asap na. Tapos yun na, nagulat na ako sa set dahil unang meeting pa lang namin ng mga anak ko.
shoot na kami. Shoot na shoot. Love it. I love it. Okay, let's go to our writers. Paano ba nagsimula tong kwentong to? Is this a story inspired by true events? Paano to? Jumbo? Siyempre, di ba, lahat naman tayo, fear natin, mawalan ng mga magulang, o kaya mga mahal sa buhay. Itong meet, greet, and buy, actually, nanggaling siya sa deepest fear namin, to lose our parents. And it wasn't easy confronting that fear. Habang sinusulat namin siya, bine-brainstorm, madalas kaming umiiyak ni Patrick, ni Derek. Kasi sobrang personal yung pinanggalingan ng story. But I think what really pushed us to tell this story is that this is our love letter to our parents. And the same way kung paano siya naging love letter din ni Derek para sa kanyang mga anak. Patrick? We really wanted to tell the story na sobrang relatable to everyone. And I feel like katulad nung sinabi ni Jumbo na fear, it's a universal fear for everyone, di ba? To lose yung mahal nila sa buhay. So yun yung naging focus namin while writing this story na sana maraming taong makarelate. Gusto naming ikwento to kasi kwento natin ton lahat. Oh, tinan mo, kanina nga, dalawa pa lang na si Don pa lang, saka si Alan Sanquan pa lang. Nakarelate na kaagad sila no? Thank you, Kate, for your question. The next one is from Tessa Mauricio from the Manila Times. For PJ, Piolo, Inay Maria, or the Diamond Star, is known for her motherly ways on the set, always guiding her co-stars through difficult scenes and helping them become better actors in the process. In your case, as the kuya of the siblings in the movie, did you also find yourself taking on that same nurturing role with your co-stars? I don't know. Bunso kasi ako sa pamilya eh. Real life ba? Akala ko sa story. Real life ba? Nurturing in a way na para kasi kaming sobra kaming clingy sa isa't isa. So more than the nurturing, it's just being present for the other person. Na it was so easy for us to gel. It was so easy for us to bond. Open yung lahat. So more than the nurturing, it's yung bonding na nabuo. Walang matanda, walang bata, lahat kami, we're all the kids of Inay. Na talaga namang the way she took care of us. Spoiled kami sa set. Pag may pawis, nandyan siya. Spray ng pangpawala ng pawis, may lampin agad. So talagang napaka-motherly niya. So, yeah, pag may si JK, magkakasakit, nandiyan na yung ginger na yun, bigla may darating na turmeric ginger dyan, si Belinda, ganun din. So, we really made sure na yung bonding namin, totoo. Totoo talaga siya. So, more than being the kuya, I enjoyed being the son of Inay. You wanna react to that, Nay? Actually, hindi lang yung na nagkagulatan kami parang ganon dahil bakit nagkakaintindihan tayo? Bakit parang kilala na natin ang bawat isa? Bakit ganon? Work with everybody here. JK ngayon lang, ang batang prinsesa ko ay ngayon lang din. Pero nagsama na kami ni Papa P sa Mila. Oo nga. Joshua, Ay, si Joshua, first time. first time. With Direk Cathy also, first time, Nay? First time din kami ni Direk Cathy. Kamusta yon with Direk Cathy? Ay, nag-enjoy ako ng sobra sa kanya. Todo. Sobra. Thank you, PJ. Thank you, Inay. The next question is from Reggie Bonoan. Reggie is here for Belle. First time mo makatrabaho sina Piolo, Joshua, JK, and Miss Maricel, anong natutunan mo sa kanila at anong eksena sa kanila ang hindi mo malilimutan? Spoil ko na po yung buong movie. Ay, wag naman! Joke lang. Hindi. Wag naman, Belle. Siguro ang pinakamababaon ko dito sa buong movie is sobrang importante ng bond nyo outside of the camera. As in, sobrang napalapit yung loob ko sa kanilang lahat. Even outside even wala sa set, ramdam ko na mama ko si Inay, na silang lahat mga kuya ko. And sobrang important pala talaga yung relationship mo with them. Kasi rumerehistro siya sa camera. And eksena, ang dami eh. Pero yung mga, ang dami talaga, parang sobrang dami, pero super na-enjoy ko yung mga eksena na kompleto kaming pamilya. Kahit mabigat yung eksena, even after nung take, okay,
papakalmayin natin yung isa't isa, tatawa kami. Actually, nung pumunta nga ako sa set, parang ang kalmado nyo naman. Yeah. Off-cam, Off-cam. nagtatawanan Kung talaga. mag-cut to sa Off-cam. direct. Pero pag on the set na, yun na. Yes. Nagka-transform na kayong lahat. Nagka-transform na.